Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig ngayong araw na ito. Nakita ko na maraming seniors ang confused, maraming nag-aalala at maraming naghihintay ng tamang impormasyon tungkol sa balitang ito na kumakalat sa Facebook, sa group chats at sa inyong mga kapitbahay. May mga seniors na nagsasabi na pwede na daw silang mag-apply. May mga naghahanap na ng forms at may mga pumipila na sa DSWD. Pero huwag muna kayong magmadali mga kababayan dahil ang totoo, hindi pa ito batas. Hindi pa ito opisyal na batas na pwede nang kunin. Pero bakit ko ito sinasabi na approved? Dahil approved na nga ito sa House of Representatives noong May 2024 with 232 affirmative votes. Walang kahit isang congressman ang tumutol dito at yan ay very good news para sa inyo. Pero sandali lang, kailangan pa itong dumaan sa Senate at pagkatapos ay pipirmahan pa ng presidente bago ito maging official na batas. Kaya ang gagawin natin ngayong video na ito, tutulungan ko kayong intindihin kung ano talaga ang nangyayari para hindi kayo malito, para hindi kayo mabiktima ng fake news at para handa kayo kapag dumating na ang tunay na oras na pwede na kayong mag-apply. Dahil alam ko na marami sa inyo ay umaasa dito. Marami ang kailangan talaga ng tulong na ito at ayoko naman na umasa kayo sa maling impormasyon. Kaya mga kapatid, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ipapaliwanag ko sa inyo lahat ng detalye. Sasabihin ko kung sino talaga ang makakakuha nito. Magkano ba talaga ang matatanggap ninyo? Kailan kayo magsisimulang makatanggap kung sakaling maging batas na ito at ano ang mga dapat ninyong gawin ngayon habang naghihintay? Hindi ako magsasabi ng mga pangako na hindi sigurado, kundi ang totoo lang yung mga nanggaling sa official na sources para alam ninyo kung saan kayo lulugar. At sa dulo ng video na ito, mayroon pa akong mga special tips para sa inyo kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement benefits. Kahit na may SSS, GSIS, o kahit wala kayong pension sa ngayon. Kaya manatili kayo hanggang dulo dahil baka yung impormasyon na iyon ang makatulong sa inyo ng malaki. Una sa lahat, ano ba talaga itong Universal Social Pension na ito at bakit ito napakahalagang balita para sa lahat ng senior sa Pilipinas? Tingnan natin ang kasaysayan nito para maintindihan ninyo. Alam ninyo ba na sa kasalukuyan, meron na tayong tinatawag na Social Pension Program for Indigent Senior Citizens o ang SPISC. Ito ay tumatanggap ang mga indig seniors ng monthly stipend na Pico 1,000 kada buwan mula sa DSWD. Pero ang problema dito mga kapatid, hindi lahat ng seniors ay qualified. Kailangan mong patunayan na ikaw ay indigent. Ibig sabihin, walang regular income. Walang pensyon mula sa SSS o GSIS. Walang family support at kailangan mong mahirap talaga. At kahit na qualified ka, ang nakakalungkot, maraming seniors ang naghihintay sa wait dahil kulang ang budget ng gobyerno. As of late 2025, umabot na sa mahigit 1 million indigent seniors ang naghihintay pa rin na makapasok sa programa dahil walang pondo. Kaya ang House Bill 10423 na ito, ang layunin nito ay baguhin ang sistema. Gusto nitong gawing universal. Ibig sabihin para sa lahat ng seniors kahit mayaman ka o mahirap ka, basta 60 years old ka o mas matanda na qualified ka na. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng House Bill 10423 na ito sa detalye? Pakinggan ninyo ng mabuti dahil ito ay medyo komplikado pero ipapaliwanag ko sa inyo ng simple. Ang batas na ito ay nag-a-amend o binabago ang Republic Act 7432, ang Senior Citizens Act of 1992. Sa ilalim ng panukala na ito, may dalawang stages ng implementation. Sa simula, kapag naging batas na ito ang mga indigent seniors, yung mga walang kita ay patuloy na makakatanggap ng FAT 1,000 monthly. Pero yung mga non-indigent seniors, yung mga may kaunting kita o may pensyon na mula sa SSS o GSIS, ay makakatanggap naman ng high 500 monthly. Medyo mas mababa ito,
Pero ang maganda dito, hindi ka na kailangang patunayan na mahirap ka basta senior citizen ka na at Filipino citizen ka, qualified ka na. At pagkatapos ng 5 years mula nang maging batas ito, lahat ng seniors ay makakatanggap na ng at least pa 1,000 monthly, walang discrimination. Walang kailangan pang background check kung mahirap ka o mayaman ka. Ang gusto nila ay gradual increase ng 100 every year until umabot sa 1,000 para sa lahat. Kaya ang pangmatagalang vision ay talagang pa 1,000 para sa lahat ng seniors regardless of economic status, regardless kung may ibang pension ka na. Pero heto ang malaking tanong na alam kong tumatakbo sa isip ninyo ngayon. Kailan ba talaga ito magiging batas at kailan ako makakatanggap ng pera? Mga kapatid, ito ang reality check na kailangan ninyong marinig. As of January 2026, ang House Bill 10423 ay approved na nga sa House of Representatives noong May 21, 2024. Nanalo ito ng 232 to votes. Walang nag-oppose, lahat ng congressmen ay sang-ayon na ito ay dapat maging batas. Pero ang problema hanggang ngayon nakatingga pa rin ito sa Senate. Hindi pa ito napag-uusapan sa committee level sa Senate at maraming senators ang hindi pa nag-commit na susuportahan nila ito. Noong January 20, 2025, may 6,000 seniors pa nga na nagtipon sa labas ng Senate building sa Pasay City para mag-rally at hilingin sa mga senators na pag-usapan na ang bill na ito. Kasi alam ng mga seniors na ito ay napakahalagang tulong at nahihirapan na sila sa pagtaas ng presyo ng bilihin ng gamot, ng pagkain at ng lahat ng pangangailangan sa araw-araw. Ang sabi ng United Senior Citizens Party List, Representative Milagros Aquino Magsaysay, na siyang pangunahing author ng bill na ito, may oras pa raw ang Senate na ipasa ito bago magtapos ang 19th Congress. Pero ang katotohanan, malapit na magtapos ang regular sessions ng Congress at kung hindi ito mapapasa ngayong termino, kailangan pang i-refile ito sa susunod na Congress at lahat ng proseso ay magsisimula ulit mula sa simula. Kaya ang appeal ko sa inyo mga kapatid, kung kayo ay may social media, kung kayo ay may koneksyon sa inyong local officials, kung kayo ay may mga anak o apo na pwedeng makatulong, i-share ninyo ang video na ito at hikayatin ninyo ang inyong mga senators na kumilos na at pag-usapan na ang bill na ito. Dahil ang batas na ito ay hindi lang para sa inyo, kundi para na rin sa kinabukasan ng lahat ng senior sa Pilipinas. Kasama na ang inyong mga anak at apo na magiging seniors din balang araw. Ngayon, ang isa pang importante ay si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada nagsabi na siya ay sumusuporta sa bill na ito at nag-file pa nga siya ng kanyang sariling counterpart bill, ang Senate Bill 2929 na halos pareho ang provision sa House Bill 423. Ang sabi ni Senator Estrada, sa mata ng batas, dapat pantay ang lahat at lahat ng seniors ay dapat makatanggap ng social pension regardless of economic status. Kaya meron tayong pag-asa na ito ay maipapasa pa rin. Pero kailangan ng strong advocacy, kailangan ng public pressure at kailangan na marinig ng mga senators na ito ay talagang kailangan ng mga seniors. Pero habang naghihintay tayo, ano ba ang meron ngayon na available para sa inyo mga kapatid? Dahil ayaw ko namang umasa kayo sa isang bagay na hindi pa sigurado. Kaya ipapaalala ko sa inyo kung ano ang pwede ninyong kunin ngayong 2025. At 2026, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens or ang SPISC ay patuloy na tumatakbo. Kung kayo ay indigent senior, walang regular income, walang pension mula sa SSS or GSIS, walang family support at kayo ay frail disability, pwede kayong mag-apply sa inyong local OSCAR office o sa DSWD field office. Ang current stipend ay 1,000 monthly pero ang payout ay ginagawa semi-annually, ibig sabihin twice a year. Kaya ang matatanggap ninyo ay 5,000-6,000 every 6 months. May mga lugar na quarterly ang payout, kaya ang matatanggap ay may 3,000 every 3 months.
Depende ito sa schedule ng inyong LGU at ng DSWD Regional Office ninyo. Ang mahalaga kung kayo ay hindi pa naka-enroll sa SPISC, pumunta kayo sa inyong barangay at magtanong sa Oscar Coordinator ninyo. Dalhin ninyo ang inyong birth certificate o any valid ID na nagpapatunay ng inyong edad. Dalhin ninyo ang barangay certification na nagsasabing kayo ay indigent o walang regular income at kung maaari ay magdala na rin kayo ng medical certificate kung kayo ay may sakit or disability. Ang proseso ay simple lang, pero ang problema nga lang, maraming lugar ay may listang budget. Pero huwag kayong matakot na mag-apply dahil kahit na matagal ang pila, at least nakaregister na kayo. At kapag may additional budget na ang DSWD, kayo ay isa sa mga unang tatawagan. Para naman sa mga seniors na may SSS pension, mayroon ding magandang balita para sa inyo. Ang SSS ay nag-implement na ng Pension Reform Program at meron na itong Tranche 1 na nagsimula noong September 2025. Ang retirement at disability pensioners ay nakatanggap na ng 10% increase habang ang survivor pensioners ay nakatanggap ng 5% increase. At ang maganda pa rito, meron pang Tranche 2 na darating this September 2026 na isa na namang 10% increase para sa retirement at disability pensioners at 5% increase para sa survivor pensioners. Kaya kung kayo ay SSS pensioner by September 2026, ang inyong pension ay tumaas na ng total na 21% compared sa dati ninyong natatanggap bago pa mag-September 2025. Halimbawa, kung dati ay pa 5,000 ang inyong monthly pension, pagkatapos ng Tranche 1, naging mga pa 5,500 ito at pagkatapos ng Tranche 2, magiging mga pati zero na. Malaki na rin yan mga kapatid. At para sa mga GSIS pensioners naman, patuloy din ang mga increases at adjustments base sa economic conditions. Ang GSIS ay regular na nag-review ng pension amounts at nag-adjust basis sa inflation at cost of living. Kaya kung kayo ay GSIS pensioner, i-check ninyo regularly ang inyong GSIS account online o pumunta kayo sa GSIS branch para malaman kung ano ang latest ninyo na pension amount. Minsan may mga automatic increases na hindi ninyo nalalaman kaya importante na i-monitor ninyo ang inyong benefits. Ngayon, ang isa pang importante na bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa mga hidden benefits at privileges na available para sa seniors. Maraming seniors ang hindi alam na may mga additional benefits sila na pwede nilang maklaim. Una, lahat ng seniors ay may 20% discount sa maraming bagay. Restaurants, hotels, transportation, medicines, groceries, at marami pang iba. Pero alam ninyo ba na under House Bill 10312 na approve na rin ng House? Ang discount na ito ay magiging additional na sa any promotional offers or discounts ng mga stores. Ibig sabihin, kung may 50% off sale sa isang produkto, pwede pa rin kayong mag-avail ng 20% senior discount on top of that sale price. Dati kasi kapag may sale na, hindi na pwedeng gumamit ng senior discount. Pero kung magiging batas na ito, lahat ng sale at promo ay plus pa yung senior discount ninyo. Kaya maging aware kayo at huwag kayong mahiyang magtanong sa cashier kung ano ang rights ninyo. Pangalawa, ang PhilHealth benefits ninyo. Lahat ng seniors ay may special PhilHealth benefits at ang mga indigent seniors ay exempted pa sa annual contribution. Kaya siguraduhin ninyo na ang inyong PhilHealth ay updated at active dahil ito ang makakatulong sa inyo sa hospitalization, sa mga operations, sa dialysis at sa iba pang medical procedures. Maraming seniors ang hindi nag-a-avail ng PhilHealth benefits nila dahil akala nila komplikado. Pero ang totoo, simple lang naman ito. Pumunta lang kayo sa PhilHealth office ninyo or sa hospital mismo at ituturuan kayo kung paano mag-file ng claims. Pangatlo, ang property tax exemption. Kung kayo ay may bahay or lupa at ang total value ay hindi lumalampas sa FOU 2 million, exempted kayo sa real property tax.
Kaya pumunta kayo sa municipal or city assessor's office ninyo at mag-apply ng tax exemption. Malaki ang matitipid ninyo dito, lalo na kung ang inyong property ay nasa urban area at mataas ang tax. Pang-apat, ang express lane privilege. Sa lahat ng government offices, banks, commercial establishments at transportation terminals, dapat may express lane para sa seniors. Huwag kayong mahiyang gumamit nito dahil ito ay karapatan ninyo. Maraming seniors ang pumipila pa rin ng mahabang oras dahil nahihiya silang sabihin na senior na sila. Pero huwag kayong mahiya mga kapatid dahil ito ay batas na at obligasyon ng mga establishments na magbigay ng priority lane para sa inyo. Ngayon, ano ang mga dapat ninyong iwasan at ano ang mga red flags na dapat ninyong bantayan? Una, iwasan ang mga fake news at scams. Maraming nag-circulate na post sa Facebook na nagsasabing pwede na daw kayong mag-apply para sa 6,000 universal pension at may mga nag-aalok pa nga ng tulong sa pag-process ng application kapalit ng bayad. Mga kapatid, huwag ninyong paniwalaan ang mga yan. Hanggang hindi pa ito official na batas na nakasign na ng presidente, walang application process pa, walang dapat bayaran. Walang kailangang processing fee. Lahat ng government programs ay libre. Walang dapat bayaran sa processing, kaya kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng tulong kapalit ng pera iyon, ay scam. I-report ninyo yan sa DSWD or sa inyong local barangay officials. Pangalawa, iwasan ang mga unauthorized agents or fixers na nagsasabing sila ay makakatulong sa inyo na makuha ang benefits ninyo ng mas mabilis. Ang totoo, lahat ng government transactions ay pwede ninyong gawin mismo o kung hindi kayo makakapunta, pwede ninyong padalahan ng authorized representative with special power of attorney. Hindi ninyo kailangan ng fixer o middleman. At ang mga yan ay minsan ay nangangako ng mas malaking amount o mas mabilis na release. Pero ang mangyayari, sila pa ang kukuha ng malaking portion ng inyong pera. Pangatlo, i-verify ninyo palagi ang information. Kung may narinig kayo na balita tungkol sa benefits, check ninyo sa official websites ng DSWD, SSS, GSIS o PhilHealth o pumunta kayo mismo sa kanilang offices at magtanong. Huwag kayong basta maniniwala sa mga posts sa social media o sa mga kwentong chismis lang ng kapitbahay dahil ang misinformation ay nakakapag-cause ng disappointment at frustration lalo na sa mga seniors na talagang umaasa sa tulong ng gobyerno. Ngayon, meron akong special tips para sa inyo kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement benefits at income streams. Una, kung kayo ay eligible sa multiple programs, i-take advantage ninyo lahat. Halimbawa, kung kayo ay may SS pension at qualified din kayo sa social pension dahil mababa pa rin ang inyong total income, pwede kayong mag-apply sa both. Walang batas na nagsasabi na hindi pwede. Ang social pension ay designed para sa mga walang sufficient income. Kaya kung ang SSS pension ninyo ay hindi sapat, qualified pa rin kayo. Pangalawa, gamitin ang discount privileges ninyo wisely. Mag-grocery kayo sa mga araw na may extra sale o promo at gamitin ang senior discount. On top of that, bumili kayo ng gamot ninyo sa mga botika ng barangay o sa mga generic pharmacy na nag-aalok pa ng additional discount bukod sa mandatory 20%. At kung kailangan ninyong mag-travel, i-plan ninyo ng advance at mag-avail ng senior discount sa bus, jeep o airplane tickets. Pangatlo, kung kayo ay may savings kahit kaunti, i-invest ninyo safe at stable na options tulad ng government bonds or time deposits. Maraming seniors ang nag-iiwan lang ng pera sa bahay o sa regular savings account na walang interest. Pero kung ilagay ninyo sa time deposit, kahit 1 to 2% interest lang yung pera ninyo ay tumutubo pa rin over time. At kung kayo ay may konting knowledge sa pag-invest, pwede kayong mag-invest sa government treasury bonds na mas mataas ang interest rate at guaranteed ng gobyerno.
Pang-apat, kung kayo ay qualified na makakuha ng assistance mula sa inyong LGU, huwag kayong mahiyang mag-inquire. Maraming cities at municipalities ang nag-aalok ng additional ayuda para sa seniors bukod sa national programs. Halimbawa, ang Pasig City ay nag-aalok ng additional local pension para sa indigent seniors. Maraming LGU din ang nag-aalok ng free medicines, free hospitalization, free burial assistance at iba pang services. Kaya i-check ninyo sa inyong city o municipal hall kung ano ang available para sa inyo. At panghuli, at ito ay napakahalagang tip, mag-organize kayo sa inyong community. Sumali kayo sa Senior Citizens Association ninyo dahil kung may organized group kayo, mas malakas ang boses ninyo sa pag-demand ng better services at benefits. Ang mga government officials ay mas nakikinig kapag may organized group na humihingi ng tulong kaysa sa individual na nagreklamo lang mag-isa. At sa pamamagitan ng association, malalaman ninyo agad ang mga updates sa benefits, ang mga bagong programs, at makakatanggap kayo ng tulong mula sa fellow seniors na may alam sa proseso. Mga kababayan, alam ko na mahaba na ang video na ito, pero gusto ko talagang masigurado na naintindihan ninyo lahat ng importante na impormasyon. Ang Universal Social Pension Bill na ito ay isang malaking pag-asa para sa lahat ng seniors. Pero kailangan pa natin ng patience at kailangan pa natin ng active participation para maging reality ito. Ang estimated cost ng program na ito ay umabot na sa 88.2 billion para saklawin ang 10.1 senior sa buong bansa. Kaya malaking budget yan at kailangan ng thorough deliberation sa Senate. Pero ang maganda, lahat naman ng congressmen ay sumuporta na rito at maraming senators na rin ang nag-express ng support, kaya may pag-asa pa tayo. Ang tanging hiling ko lang sa inyo mga kapatid ay huwag kayong susuko. Huwag kayong matakot na magtanong. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong at huwag kayong bibitaw sa pag-asa na makakakuha kayo ng sapat na benefits para sa inyong pangangailangan. Kayo ay nagtrabaho ng mahabang panahon. Kayo ay nag-contribute sa development ng ating bansa at ngayon na kayo ay senior na, karapat-dapat kayong makatanggap ng dignified at sufficient support mula sa gobyerno. Kaya patuloy ninyong i-monitor ang development sa bill na ito. I-share ninyo ang video na ito sa inyong mga ka-senior at sama-sama tayong mag-advocate para sa passage nito. At habang naghihintay tayo, samantalahin ninyo lahat ng available benefits na mayroon na ngayon. Mag-apply kayo sa SPISC kung qualified kayo. I-update ninyo ang inyong SSS o GSIS accounts. Gamitin ninyo ang inyong senior discount privileges at mag-avail ng lahat ng services na available para sa inyo. Dahil ang bawat piso na matitipid ninyo, ang bawat tulong na makukuha ninyo ay nakakatulong sa inyong daily living at sa inyong peace of mind. Maraming salamat sa pakikinig sa akin ngayong araw na ito mga kababayan. Sana ay naging kapaki-pakinabang video na ito at naging mas malinaw sa inyo kung ano ang status ng Universal Social Pension Bill at ano ang mga benefits na available na para sa inyo ngayon. Kung mayon kayong mga tanong o kung meron kayong gustong i-share na experience tungkol sa inyong senior benefits, mag-comment kayo sa baba at tutulungan ko kayong sagutin ang inyong mga katanungan. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag ninyong kalimutang i-like at i-share para mas maraming seniors ang makarinig ng tamang impormasyon. Hanggang sa muli mga kababayan, ingat kayo palagi. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan at mabuhay ang mga seniors ng Pilipinas. S.